How you started playing basketball? Nag-start ako ng basketball nung second year high school. Pero ang first ko talaga sipak takraw. So yun, may coach naman sa teacher na nagpursige na hikayatin ako sa paglalaro ng basketball. So trinay ko naman, although nasayahan naman ako. So sabi ko tuloy-tuloy ko na. Pero nung time na yun, hindi pa rin talaga mawala sa akin yung paglalaro ng sipak takraw. Kasi yun yung unang naging sports ko eh. So ginagawa ko siguro yung sa isang araw, umaga, sipak takraw, and then sa hapon, basketball, kasama mga barkada, tropa. Why you choose UST your first college school? Ang first college, ang high school ko is UST. Doon una ako naglaro kay Coach Aldin Ayo. And then, although masaya naman, naging maayos naman yung paglalaro ko kay Coach Aldi. Naging kondisyon kasi alam naman natin si Coach Aldi Nayo talagang stricto sa lahat ng bagay, pati sa practice, pati sa pag-aaral. Gusto niya pasunahin mo talaga yung pag-aaral mo kasi pag bumagsak ka talaga sa UST, hindi ka makakapaglaro eh. So, nakaisang taon ako sa UST. Masaya naman, naging maayos naman yung takbo ng career ko. And then, after ng 1 year ko sa UST, nag-transfer ako sa NU. So, NU, yun na yung naging tahanan ko hanggang sa matapos ako sa college basketball. Why you transferred to NU? Siguro nakita ko na mas may matututunan pa ako sa NU kasi una-una andun si Coach Daniel Defonso. So alam naman natin pag sinabing Coach Danny, isang PBA legend talaga na magaling sa ilalim, matibay sa ilalim. So yung opportunity na yun, green up ko talaga kasi alam ko mas marami akong matututunan sa post-up, depende sa saka siguro bilang isang legendary na Coach Danny ay syempre mas green up ko yun, nasa kababayan ko kasi siya from Pangasinan rin. How's experience playing in UAAP? Okay naman, okay yung paglalaro sa UAAP kasi una-una local bigs lang tayo. So, ang nakakaharap natin doon, mga import. Naglalaki ang import. So, ang experience ko sa UAP, maganda. Kasi, unang-una, alam naman natin kung paano maglaro yung mga foreign imports na naglalaro dito sa Pilipinas. And then, pangalawa, mas marami ako nakuha ang experience. Yun nga, yung mga tinuro lang ni Coach Danny ay, so in-apply ko lang. Kaya yun, naging maayos naman yung takbo ng UAP ko. Yun, naging masaya naman ako sa kung ano man naging resulta. Kaya wala akong pagsisisihan na nag-UAP ako. Top 3 toughest opponent players in UAAP. Mga import. So, unang-una si Kwame, si Baltasar, nabutan ko pa, si Balti. And then si Akwete ng UP. So, yung mga yon talagang wala kang masasabi. Kasi unang-una, ang gagaling nila. So, yun nga,
natuwa ako dahil nakaharap ko sila, nakalaban ko sila sa UAP. Kasi unang-una, nasukat ko talaga kung hanggang saan ako, kung ano yung kaya ko. So, yun, naging masaya naman ako na kaya ko rin pala na makipagsabayan sa mga top 3 na toughest na player ng UAP. What do you learn from Coach Napa? Kay Coach Jeff, marami akong natutunan sa kanya. Unang-una, syempre, parang siya yung naging pangalawang tatay ko. And then, alam naman natin na talagang sobrang stricto ni Coach Jeff. So, gusto niya na same lang sa na gusto niya makapagtapos kami sa pag-aaral. And then, i-focus namin yung pag-aaral namin, kumbaga study first. Kasi, aanin mo yung pagbabasketball mo kung hindi mo naman inaayos yung pag-aaral mo. Kasi alam naman natin sa UAP na hindi ka talaga makakalaro kung may bagsak ka. Yun yung isang rules and regulation ng isang school sa UAP. And then sa paglalaro naman, magandang si Coach Jeff kasi yun nga, unang-unang sinasabi niya na dapat kung ano yung decision mo, dapat buo yung loob mo. Hindi yung magdadalawang isip ka. Kasi kung magdadalawang isip ka sa kung ano mang gagawin mo sa laro, maraming pagkakamali, maraming mistake na mangyayari. So, marami rin naman ako natutunan sa kanya and then naging maganda yung season namin. Yun nga lang, hindi talaga kami pinalad na makapasok sa finals. So, nakapag-final 4 naman kami and then marami kaming nakuha na championship sa mga summer league. Who is NU teammate you learn the most? Ang una si Patrick Yu. Kasi yung leadership niya, kasi siya yung parang co-captain namin. Iba yung leadership niya sa court, saka talagang tropa rin siya sa labas. So, pagsasabihan ka niya, marami siyang tuturo sa'yo about sa labas ng court and then sa loob ng court. And then, pangalawa si Mike Malonzo. Kasi yung Mike Malonzo, grabe yung work ethic doon. Wala akong masabi. Masipag. Kumbaga, idol ko siya. Idol ko si Mike. And then, pangatlo, si Clemente. Si Clemente kasi sobrang shooter. So, yun lang. Parang inaano ko lang yung ginagawa nila and then ina-apply ko rin naman sa sarili ko kung ano yung sasabihin sa akin. So, marami rin ako natutunan sa kanilang tatlo. How's experience playing in MPBL? Experience sa MPBL, sobrang ganda. Kasi, unang-una yung unang experience ko sa MPBL, iba yung competition eh. Kumbaga, talagang palakasan na ng katawan. Yung yung parang matured, kailangan mo na maging matured sa paglalaro. Hindi na yung basta-basta na kailangan mong kumalaw ng hindi naman nararapat. Dapat lahat ng galaw mo, dapat pag-isipan mo talagang mabuti. So far, naging maganda naman yung ko sa MPBL experience ko. And then, wala akong masabi. Kung may pagkakataon lang ako na anong tawag na ito, maglaro ng buong game sa isang game, gugustuhin ko pa eh. Pero iba kasi yung ng MPBL, talagang sobrang ganda. Physicality, mentality, lahat dapat andun para makasabay ka sa ibang players. Alam naman natin yung mga player talaga ngayon,
sobrang competitive. Iba yung talaga may mga gustong patunayan kasi nga lahat naman tayo gusto natin manalo, mag-champion. So yun yung nakita ko sa FPBL na sobrang competitive ng mga bawat manlalaro sa mga teams na nakakalaban namin. How's the feeling drafted in the PBA? Hindi ko ma-explain eh. Pero iba, parang kakaiba yung feeling mo na na-draft ka as sa pinakamataas na liga dito sa Pilipinas. So parang kala ko okay na yung PBL, pero nung na-draft ka sa PBA, parang iba yung pakiramdam. Kasi alam naman natin lahat ng mga manlalaro kung ano yung pinapangarap eh. Kung ano yung gusto nilang maabot, PBA talaga. So yung pakiramdam ko doon, hindi ko ma-explain, excitement, masaya na, hindi ko alam. Basta lahat ng nararamdaman ko, halo-halo na. So yun nga, hindi ko maano, pero ngayon sobrang saya ko na na-draft ako, nabigyan ako ng opportunity. Kasi alam naman natin na another opportunity to para sa akin at second chance. So, i-grab ko talaga to. Kung ano man mangyari, i-grab ko to, paghihirapan ko to. And then, pagsisikapan ko na tumagal o ano man yung mangyari sa akin sa PBA. Who as PBA player do you want to face? Gusto kong makalaban para makita ko talaga kung hanggang saan ako as a big man, si Junmar. Kasi iba, parang si Junmar yung buhok ng Pilipinas, dito sa Pilipinas, sa PBA. Kasi kalahin mo, ilang beses siya nag-MVP. And then, dominant center talaga siya, wala akong masabi. Kaya siya yung pinaka-idol ko na bigs dito sa PBA kasi iba yung laruan niya. And then napakabait pa na tao ni Junmar. So siya yung gusto kong makalaban. And then makita ko kung hanggang saan ako. Tingnan ko kung kakayanin o ano. Basta siya yung gusto kong makalaban kasi siya yung idol na yun. Why you choose jersey number 26? Number 26 kasi yung number na yun special para sa akin. So, 6 years ko nang inaalagaan yung number na yun, 26. Kasi yung number na yun, dedicated ko sa special na tao sa akin. Last question, top 3 best center in NBA all time. Ang pinakauna ko sa best center sa NBA, si Shaquille O'Neal. Kasi alam naman natin, talagang iba. Kumbaga sa lahat ng center, si Shaquille ilang rims na yung nasira niya, may championship na rin siya. And then pangalawa sa akin, si Nikola Jokic. Kasi alam naman natin na kakaiba talaga yung ni Jokic. So, talagang napapahanga ko, bilib ako sa galawan ni Jokic. Kasi idol. And then pangatlo ko si Dwight Howard. In-idol ko si Dwight Howard kasi isa rin siya sa nakatulong sa Pilipinas na sa pag-representa ng Pilipinas. And then sobrang ni Dwight, ang galing. And then yun nga, hindi naman siya abot sa pwesto niya ngayon kung wala siyang kung hindi siya magaling. So yung tatlong yun yung best center para sa. Thank you for watching.